Hi guys, I'm Matthew and welcome to my new channel, Basecamp Project. And yun, kakatapos lang ng Banayad Festival kahapon. Shoutout nga pala sa mga nakasama ko doon. Si Vogart from Loop, Light Off-Roaders Philippines. And also sila Tatay Chubbs. Shoutout sa'yo, paring Mark. And kay Kuya Blakey of Blake Adventures. And kay Car Camping PH. So yun, sobrang enjoy kami nung nandun sa Banayad Festival. Maulan, maputik, pero sobrang enjoy kahit yung family ko nag-enjoy. And also, party, kaya ako nag-enjoy doon is because of this. Sa raffle ni paring Banayad Adventures, si Eman, nanalo ko ng major raffle. And if you guys don't know kung ano yung napanalunan ko, ito yun. Papakita ko na lang. So, ito siya. Malaki. Ang laki niya. This is a flat roof rack. Ayan. Ayan. Which is, ilalagay ko dun sa rig na ginagamit namin for overland camping. Para sa mga gustong malaman, ang sukat nito is 180 by 126. So, ayun. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung current setup ng overlanding rig na ginagamit namin. Now, by all means, hindi ito yung ideal na overlanding setup na makikita nyo talaga sa mga YouTubers or mga talagang vloggers, no, na matatagal na nagka-camping or nag-overland. Pero gusto ko lang pakita sa inyo at least kung ano yung rig na gamit ko, para lang kahit papano makatulong ako o mabigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung kailangan yung setup, para lang at least magsimula kayo o makapagsimula kayo sa overlanding or car camping. Kasi gusto kong ma-realize nyo, or gusto ko ipa-realize sa inyo rather, na hindi nyo kailangan bumili or mag-set up ng sobrang gagarang mga rigs. Kung ano yung meron kayo ngayon, if capable naman siya, of course to a certain extent, no, hindi naman lahat ng camps or hindi naman lahat ng trails pwede nyong puntahan. Syempre very dependent yun sa rig na gamit nyo, sa setup na meron kayo. Pero ito yung simple na setup lang na para makapagsimula kayo dun sa hobby na yon. And hopefully patuloy-tuloy yung hobby na yon. And syempre ma-upgrade, kung medyo pinalad kayo, mag-set up kayo ng dedicated rig para doon. So yeah, simulan na natin. And so guys, ito yung rig na gamit ko, yung Navara. This is a 4x2. So hindi siya ganun ka capable when it terms sa overlanding, no. Pero it gets the job done pagdating sa car camping. Kasi marami namang campsites na actually kahit nga sedan minsan may nakakasabay ako, mga naka-Vios, naka-Mirage, naka-station wagons, minsan Volvo. So definitely, kung meron kayong 4x2 na ganito, similar or ibang models na 4x2, I'm pretty sure kaya nyo ring makapag-car camping. Pero ito, papakita ko sa inyo ano ba yung mga napalitan ko and yung current setup niya. So first of all, ang in-upgrade ko dito is gulong. So from stock na highway tires, kumuha ko ng Arrivo Terramax. Yan.
Okay? This is an all-terrain tire. Medyo used na siya. I think nagamit ko na siya for about 35,000 kilometers. And ang sukat nito is 265 60 by 18. Okay? R18 yan. And this is the stock rims for the Navara. Ito, kinabit ko yung tires na to. Wala akong kahit na anong lift. As in stock. Hindi yan sumasayad sa wheel wells ko. Walang kahit na anong issue dyan. As is, palitan mo straight. At least naka-all-terrain ka na. That time, nakakapag-car camping na kami. Tanay. Specifically, sa The Preserve. Okay? Kasi, walang river crossing doon. And, yung terrain niya is sobrang light trail lang. I wouldn't even say light trail. Parang dirt road lang siya. Kasi, dun kami may mga nakakasabay na sedan talaga. Of course, depende yun sa weather condition pa rin. So, kung medyo malakas ulan, medyo hirap pa rin naman yung sedan in terms of umakyat or rather mag-traverse dun sa light trail na yun. Mainly kasi medyo madalas din dahil sa putek. So, yun yung reason kung bakit nag-all-terrain tires kami. Or I opted for the all-terrain tire para medyo may laban naman. Okay. And then, the next thing I did was, I'm not sure kung kita nyo eh. Pero, dahil nga medyo wala pa akong budget nun to upgrade for a suspension lift. Pero, ang naging issue ko kasi with the stock suspension is pagka nagkarga kami ng gamit. So, yung tent, gears, ilaw, power stations, tubig, what else? Tables, chairs, ice, yung mga pagkain, tapos yung mga bags pa namin sa loob, and of course yung mga pasahero ko. Pero usually dalawa lang naman kami ng asawa ko and yung anak ko na baby pa lang, 3, actually 2 years old pa lang siya nun. So yun, lumulundo talaga. Talagang bababa at bababa siya. So what I did was, since wala naman akong budget pa nun to fully upgrade my suspension, what I did was nagpalit ako ng naglagay ako ng rubber lifter. I'm not sure kung mapapakita ko sa inyo pero I think sa likod pwede. So, ayun, hindi pala kita. Sure kung kita dito. Hindi ko mapakita sa inyo Not unless ilalim tayo. Pero anyway, naglagay ako ng rubber lifter sa kanila. Ang ginawa ko is dalawang rubber lifter, front and back. So dalawa sa harap, dalawa sa likod. Per suspension to per suspension. So bali ang naging total is 4 na rubber lifter sa likod, 4 na rubber lifter sa harap. Hindi siya kasing taas ng lift kesa dun sa mga nabibili na naka quick lift. Meron kasi mga quick lift yung bakal. Pagka nag quick lift ka, pwede ka mag 2-inch lift doon. Ang ginagawa nila is yung 1-inch na quick lift tapos rubber lifter. Pero ako, since yun nga, wala akong budget nung time na yun, ginawa ko lang was dalawang rubber lifter. So 2-inch pa rin naman yun, pero goma.
just to accommodate yung load na ginagamit namin. So that time with that setup, at least kahit papano, meron na akong tires na all-terrain. So sa light trails na hindi naman super heavy mud, yung maputik lang, tamang putik lang, yung hindi naman kumakain ng gulong, yung maputik na kaya mo pa rin naman magpaandar sa yung hard pack surface kahit papano, makakatawid to. Actually, with the all-terrain tires, tinatawid ko yan sa Camp Boa, papunta ng Camp Boa. So if you guys are familiar with the Camp Boa, medyo, alam mo yan, medyo may laban din yung river crossing doon. And then, yun nga, with the rubber lifter, yung load na kinakarga ko, hindi ako lumulundo masyado. Okay, so yun lang yung purpose ko doon. I'm not even after the lift or kung ano yung magiging tindig niya after. I was just after na hindi lumulubog yung likod ko kapag meron akong load na nilagay doon. Okay, and then the next thing I did was, since napupuno ko to itong bed ng Navara, napupuno ko yan ng gamit before. The reason is, nung nagsisimula pa lang kaming mag-car camping noon, I was introducing it to my wife. Ako kasi medyo matagal na ako nagka-camping. Pero yung wife ko, when I was introducing it to my wife, hindi pa naman kami decided kung gusto ba niya talaga ang car camping. So what we did was, bumibili kami ng tent na hindi pa nga sobrang branded ng tent namin actually. Ang binili lang namin na tent, multiple tents. Yung una was, if I'm not mistaken, sa Shopee lang namin binili. We weren't happy about it. So, bumili pa kami ng isa pang tent. Yung parang automatic tent or parang, basta yung parang payong na pag binuksan mo, tumatayo na. Okay naman yun. Let's say for summer camping, gano'n. Pero pag gantong rainy season tapos umulan, medyo hassle gamitin yun kasi mababasa ka talaga sa loob. And so nag-end up kami using I think yung model niya was the MH100, and we bought that sa Decathlon, the MH100 fresh and black. So hanggang ngayon, yun yung gamit namin. Personally, okay na okay kami sa tent na yon. Maluwag yun para sa amin dalawang mag-asawa plus yung anak namin. And ang ginagamit namin dati na kama doon was yung foldable na cushion from Uratex. I forgot the size, pero I think that was queen size ata yun. If I'm not mistaken, queen size yun. Queen size foldable cushion. Ang problema ko doon was, pagka niloload ko siya dito sa bed ng Navara, na-occupy niya yung most of the space na dapat allotted sa mga storage boxes ko. Okay? Dahil doon, ang nangyayari was, most of the time, yung storage boxes, kailangan ko siyang i-store beyond sa dito sa roller lid. Lalampas siya, hindi ko nasasara to. Hindi ko na isasara yung roller lid. Bakit? Kasi lampas na yung storage boxes Nasa ilalim yung cushion, tapos papatong ko yung mga storage boxes dun sa cushion. Lalampas na yung taas nila. Hindi ko na masasara to. And ayoko, kasi pag bumibiyahe ako, tapos nakabukas to, I don't feel as secure. Unang-una, hindi naman natin alam kung saan tayo titigil. Diba? Stopovers or, whatever.
baka mamaya pagbalik mo, wala na yung gears mo, di ba? Wala ka ng tent, di ba? Wala ka ng upuan, wala ka ng, whatever, kung ano man yung nakastore doon. So, anong nangyari was, another upgrade na naman. It came to a point na, kailangan na natin ng upgrade ulit. So, ano yung sumunod na upgrade namin? It was this. The crossbar and the roof basket. This one I forgot kung anong shop, pero binili ko to sa Banawe. Okay? And then nung pina-install ko to, I immediately went to LTO para parehistro to. So FYI lang dun sa mga bagong magka-car camping, ito pong rehistro nito mura lang. 100 pesos. 100 pesos. Pupunta lang kayo sa LTO, ipakita nyo yung resibo nyo na binili nyo to from a shop, tapos ipa-register nyo siya. Top load ang tawag doon. Top load registration. 100 lang yon para pag ginamit nyo, masitaman kayo ng enforcer, pakita nyo. Naka-rehistro kayo. No issues doon. Ang magiging issue nyo na lang doon is kung mahuhuli kayo na meron kayong top load, ginamit nyo, nilagay nyo, tapos hindi nakatali ng maayos yung nilagay nyo. Yun, medyo safety hazard yun. Okay? I think that's pretty obvious naman. So, make sure kapag ginamit nyo yan, meron din kayong maayos na tali, or better yet, may ratchet strap para safe talaga and secured yung ilalagay nyo dyan. So, nangyayari, ang ginagawa ko setup nun was yung kutsyon nandito, yung kama namin, cushion, tables, chairs nandyan, yung cooler for our food, cooler for the ice, that was the second cooler for the ice, and then yung tubig din, yung Moby Garden namin na water gallon. What else na nakalagay dyan? I think yun lang. Puno na yun. Kasi nga dahil dun sa sobrang laking space na kinakain nung kama. And then yung mga storage boxes namin for the camping gears, ilaw, what else? Power station, pegs, awning, yung foldable na awning, ground sheets, tarps, what else? I think yun lang. Most of it was ganun. Doon nilalagay yun sa roof rack, yung storage boxes, and then I'll tie it down with a ratchet strap. So okay na kami dun. For the longest time, ganun yung nagiging setup namin. Eventually dumating ako sa point na sobrang naiinis na ako na para bang onti lang naman yung dala namin, pero napupuno ko yung likod ng Navara. So dahil dun sa inis ko na yun, although nagsasuggest na naman yung wife ko at that time, kasi nagustuhan niya na rin na kahiligan niya na rin yung car camping. Sinuggest ng wife ko na kuha na lang tayo ng ibang kama, airbed, parang mas compact daw. Also mas madaling i-set up kasi mayroon na siyang electronic pump. And then pagka ililigpit mo na, meron siyang deflate, yung pump niya meron pang deflate, and then tutupi niya na lang. So it was compact. It was mas komportable siya. That I can tell you. Mas komportable siyang higaan kaysa dun sa kutsyon from Eurotex. So nagkaroon kami ng mas malaking space sa likod kasi hindi na siya kinakain ng kutsyon. Let me show you guys.
kung ano yung pag nakatupi lang siya. Sorry, sobrang dami pang gamit dun sa loob. Ang gulo pa nung sasakyan kasi nga galing lang namin kahapon ng Banayad Festival. So, ito yun. Wait lang. Mahulog pa eh. Baka mahulog yung gamit eh. Yan. Banayad Festival. Shoutout ulit kay Bro Eman and the team. Congrats pala for successful event. Anyway, ito yung ito lang siya. Itong bag na to. This bag. Yung bag na yun, that's the airbed. Ganun lang yung size niya. Para ka lang, the size of a backpack. The size of probably a North Face backpack, hiking backpack. Ganun lang. May kabigatan siya, pero compact siya. I mean, for a bed, compact siya. Tatak ata nun was Modofo or something like that. Shopee lang yun actually. I don't know how much. Wife ko yung bumili nun. So yun yung ginamit namin. So lumuwag na tong likod ko. And hindi ko na masyadong ginagamit yung roof rack. Okay, hindi ko na masyadong ginagamit yung roof rack unless meron kaming mga special things na kailangan i-pack. Kung merong kunyari, hindi lang kaming dalawa ng wife ko. Let's say kasama ko yung extended family ko or yung mga pinsan ko or you know whatever, friends, ganun. Tapos meron kaming gustong things na dalhin. Madadala namin ng hindi ako nag-iisip kung saan ko siya ilalagay kasi meron ako extra na roof rack. Okay. So yun, ngayon, ganun na yung setup ko. Everything else is here. Sa bed. Storage boxes, nandyan na. Lutuan ko, nandyan na. FYI, yung lutuan namin, that was just, I think, 1,000 pesos. Saan ko binili? Giyumi Pasig. Yung nagbebenta ng mga samgipsal meats. Yun. So, yung lutuan, yung butane, the stove, nagamit pang samgipsal, yun lang yung gamit ko. Up until now, yun yung gamit ko. Why? It works for me. Gumagana pa. For my needs, okay naman siya. So, I don't feel the need para bumili ng mga dual burner stove or ano. I mean, don't get me wrong, gusto ko nun. Gusto ko din nun, pero practicality dictates na okay naman yun eh. Nagagamit ko pa naman yun. So, bakit kailangan ko gumastos? I would rather put the money sa kailangan ko para sa rig ko or kung ano mang item na kailangan namin for the camping. So, anyway, going back. Hindi ko na masyado nagagamit yung roof rack. Pero, another upgrade I did was, since 4x2 lang tayo, another thing to consider is self-recovery. What do I mean by self-recovery? Self-recovery is pagka nag-trail ako or pumunta ako sa campsite. Meron kasi mga campsite na kahit hindi naman trail, medyo pagka umulan or nagkamali ka ng gulong ng sasakyan mo, napunta ka sa malalim or lumubog ka sa putik, tapos ikaw lang mag-isa, wala ka namang kasama, paano ka makakaalis? Diba? So, I opted for self-recovery options. Actually, yung isa, kakabili ko lang. Pero ito, matagal na to. Was ito, itong pala. Ito, itong shovel na nilagay ko. Minount ko sa likod ng roof rack. Yung shovel na yon, pag lumubog ka sa sand, hukayin mo. Matrabaho, yes, pero at least magagawa mo ng paraan. Hindi yung talagang hindi mo may uuwi yung rig mo. Kahit papaano,
nandun yung option na yun. That was my first self-recovery option. Actually, kahapon, nung nasa Banayad Festival, nabalahaw ako. Simply because yung puinestuhan ko, sobrang lambot ng lupa, maulan, maputik, tumudulas yung gulong ko. So, nakapunta ako dun sa pwesto, nakapag-camp pa kami. Kaso nung paalis na ako, ayun na. Ayaw nang kumapit ng gulong, dumudulas na lang. Buti na lang. And shout out kay Doc Joe Carion. Of Doc Joe's Off-Road Clinic. Meron siyang extra na traction board. Hindi ko mapakita sa inyo kasi tinanggal ko dun sa roof rack. Kinabit ko siya dun sa roof rack. Pansamantala, gamit yung mga Velcro straps. Tinanggal ko siya ngayon kasi hindi ako confident dun sa Velcro straps lang. So, up until makakuha ko ng proper mount para sa kanya, tsaka ko na lang ibabalik. Pero anyway, yun yung second self-recovery option ko was the traction boards. Buti nga may extra si Doc Joe nung kahapon sa Banayad Fest. Yun, ginamit ko na. Pagkakuha ko sa kanya, ginamit ko na para makaalis ako dun sa situation na yun. So, very important yun, guys, when you go car camping or overlanding. Especially kung naka 4x2 kayo. Bakit? Kasi, again, pagka solo camping lang kayo or solo adventure, of course guys, this is without saying, no, bago kayo mag-adventure, bago kayo mag-solo or adventure or solo camping, of course, do your research first. Research nyo yung lugar kung hindi kayo familiar sa lugar, especially kung malalayo sa inyo. Kasi syempre, safety nyo, alalahanin nyo lagi yon. Second is, ano ba yung dadaanan nyo, anong terrain ba yung dadaanan nyo para at least mapaghandaan mo or at least maging aware ka kung meron pang ibang mga ruta na pwede mong gamitin na mas madadali. Hindi natin ang goal ko dito is to enjoy the overlanding hobby. It doesn't mean na para lang mag-enjoy ako kailangan hard trails, kailangan mahirap, maputik, that's not it for me. Ako gusto kong makapag car camping kasama yung wife and yung daughter namin kasi sobrang masaya sila pag nagka-camping kami. So yun. Going back, no. Ang ginawa ko is yun nga, yung self-recovery option ko. Dalawa na sila. Which is yung shovel, kung kailangan ko maghukay. And then, kung hindi kaya ng hukay lang, gagawin ko, huhukayin ko, and then I'll put the traction board na binili ko nga kay Doc Joe. I'll put the traction board para yun yung kakapitan ng gulong ko, yung traction board. And then, hopefully, with that, makaalis na ako. Of course, another story yun kung naka 4x4 kayo. I'm pretty sure medyo less yung situations na kailangan yung gawin yan. Pero for guys like me na ang rig is 4x2, definitely self-recovery options is a must para sa atin, no? Meron pa akong i-upgrade na susunod dito for our self-recovery. Steel bumper and winch na sinuggest din sa akin, of course, ni Doc Joe. So ngayon wala pang budget, so hindi ko papakita sa inyo yan. And then, aside from the self-recovery options, nagkaroon kami ng chance kasi in-invite kami ng friend ng wife ko sa spot nila. Meron silang piece of land sa Tanay area din na off-grid and hindi naman camping pero remote area, another remote area of Tanay.
May kubo sila doon. Doon kami nagstay. Kaso, yung wife ko, doktor kasi yung wife ko, physician. Yung wife ko minsan 24 hours duty siya. So, meron mga times na kailangan mag-out siya gabi na. Na-invite kami nung time na yon doon sa place ng friend niya sa Tanay na may river crossing, multiple river crossings at night. Night kasi gabi yung out ng wife ko from duty. So sabi ko, medyo I'm thinking medyo delikado kung stock lights lang na fog lights and yung headlamp ko lang ang gagamitin ko. So ang ginawa ko was nagpa-install ako ng spot lamps. Shopee lang to eh. Shopee lang to. Pantawid lang yun. Lagay ko lang to pangtawid. Pina-install ko to with a separate switch. May separate fog light switch yan. So I can turn it off whenever I don't need it. When I'm driving sa highway, headlamps lang and fog lamps lang yung gamit ko. And I only use this kapag number one, nasa trail ako. And also if madilim na madilim talaga. At kasi malaking tulong. Honestly, malaking tulong to na makita nyo yung dinadaanan nyo dahil very delikado kapag kagabi. Tapos mag-isa ka lang. Tapos hindi mo pakita yung dinadaanan mo or kinakapa mo kung ano yung dinadaanan mo, medyo alanganin ka. So ito, I forgot kung magkano pero parang, if I'm not mistaken, parang 800 lang for the pair. So alam mo yan, extra ilaw lang. Papalitan ko din yan in the future, pero pang samantagal yan muna. So yan, nilagyan ko nga ng separate switch para, of course, hindi naman nakakabulag sa mga kasalubong ko, no? Or minsan kahit nga pag nasa trail ako tapos may kasalubong ko, pinapatay ko yan. Out of respect lang kasi medyo masakit talaga sa mata. So yun yung isang upgrade namin. Visual upgrade yun pag nagda-drive ako. Second. Actually, pang ilan na ba to? Hindi ko na alam kung pang ilan to. I forgot. Anyway, ito yung isang upgrade pa namin na nakuha ko to from our personal friend, kay Boris Santillan from Sleekworks. If you guys are familiar kay Sleekworks, auto detailing shop sila in Mandaluyong. Okay? Sa kanya ko nakuha to. Tapos hindi ko na sasabihin ko anong presyo kasi basta yan. Nakuha ko to, sa kanya ko na din pina-install. Kinuha namin to. Ano yan? Hindi yan necessity. Kinuha ko yun out of gusto ko ng quality of life. By quality of life, what do I mean by that? Dati, ang ginagawa namin was, pag gusto namin mag-awning, kailangan ko pang itali yung awning dito sa roof bar. Tapos, saka ko i-extend yung awning, lalagay ko yung pole, tapos lalagay ko yung guideline para hindi hanginin. Okay? Pwede naman yun. That works. If you're in a budget, tight talaga yung budget, wala kang pang upgrade, wala kang pang awning, pwede yun. Magkano lang naman yun sa Shopee? Honestly, magkano lang yun sa Shopee? Sobrang mura nun. Ay, hindi naman sobrang mura. Mura lang siya. Okay? Affordable siya. For a camping gear, mura siya. So yun, for some time yun yung ginamit namin up until the time na nakapag-ipon kami para makapag-upgrade for the awning.
for the side awning. So quality of life siya kasi sa ganitong setup, sobrang daling i-set up nito. 3 minutes? 2 minutes? I think 2 minutes na kaya mo na i-set up yan. Awning. Mas madali, of course, kapag may katulong ka. Pero solo, kaya mo yan. Kaya mo yan kahit solo ka lang mag-set up ng awning mo. Okay, so quality of life lang yan. And then, last na upgrade namin, ano ba last na upgrade? Ito, mudguard. Ito. Yung Jaws na mudguard. Yan. So from the stock, nag-opt ako na maglagay niyan. Not necessary, not entirely needed. Personal preference ko lang yon. Why? Pagka nagte-trail kami, tapos yung putik, talaga namang tumatalsik. Talagang, kung may kotse ka sa likod mo, kawawa yun. Honestly, kawawa yun. So, nag-opt ako ng the mudguard para kahit pa paano, hindi naman sobrang talsik. Also, pagka light rains, ganun, or merong mga konting putik lang, hindi naman siya kumakapit agad sa sasakyan. Sinasalo siya mostly nung mudguard na yun. Okay? So, yan. Ayan siya. Kami lang nag-install ng dad ko yan. DIY yan. So, yun. So far, yun yung mga upgrade na meron kami dito sa Navara. What's coming next? What's coming next is... sorry. Meron pa pala. I upgraded the lights. The lights, nagpa LED na kami. Instead of the stock nito was the halogen. Hindi pa naka-projector to eh. Halogen, pero from halogen naglagay na ako ng LED. I don't know if you guys can see it, pero nag-LED na ako. Pati yung park light, ayun. Yung park light, Shopee lang yan. Yung LED light ko, honestly, hindi ko na sasabihin yung brand. Pero, mura lang yan. Okay. Mura lang yan, malakas. Maganda. Maganda naman. Maganda yung bato niya. Pantay naman. Medyo may issue lang yan when it comes to yung level. Pag level ng ng ilaw. Kasi, medyo mataas yung bato niya eh. So, talagang pag may kasalubong ka, medyo nabubulag. So, kailangan mo i-adjust. If you don't know how to adjust the headlight, yung tilt ng headlight mo, pa-adjust nyo na lang sa marunong. Kasi kailangan talaga yun. Kawawa naman yung mga kasalubong nyo. And then, another thing na binago namin was the fog lights. This one. Ginawa ko siya from the stock halogen. Ginawa ko din siyang LED. Pero yellow ang pinakabit ko. The headlights white ang pinakabit ko na LED. For the fog lights, yellow fog lights ang pinakabit ko. What else? So yeah, yun lang yung current setup namin. Ay hindi, sa loob pa pala meron. Ayan, dami ko naman nakakalimutan. Sorry guys. Ano to ba? Sa loob pala. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, ito guys, yung sorry, hinaan ko yung aircon. Init eh. Ito yung isa sa upgrade na nilagay ko sa loob ng rig ko. Ito. Yung OBD gauge. Bakit ko kinabit yan? Kasi ito, nakikita ko this one for example. I don't know if kita nyo eh, pero ayan. This is the transmission temperature, voltmeter, what else? This is oil temperature. This is the coolant temperature.
So, yeah, yung mga kailangan kong makita, minsan kasi baka hindi nyo napapansin, pero pag nag-overlanding kayo or nagte-trail kayo, medyo kailangan nyo i-monitor yan eh. Definitely yung voltmeter, kahit yung voltmeter lang, kasi naka-automatic ako. Ito. Sorry guys, talagang magulo pa yung loob ng sasakyan kasi hindi pa talaga kami nakakapag-ayos galing Banayad Fest. Pero yun nga, naka-automatic ako. So, kailangan ko yung voltmeter. Why? Pagka nasa camping ako, or nag-trail kami, or actually kahit nga hindi camping, umalis kami, may lakad kami. Tapos hindi ko alam na hindi pala gumagana yung alternator ko. Or yung baterya ko pala nagda-drop na ng voltage. Pag hindi nag-start yung sasakyan ko, yari! Hindi na ako makakalis, hindi ko pwedeng itulak to, hindi ko pwedeng i-jump start to, pwede i-jump start. Pero hindi ko pwedeng itulak yung yung kajot. Hindi kakajot to. Hindi pwede 'yon. Kung naka-manual ka, pwede, medyo ligtas ka pa, kayang gawa ng paraan. Pero pag ganito, jump start lang. Makikihanap ka ng pwede mong pag-jump start. So kailangan ko nun para nag-a-alarm siya. Kapag bumaba yung voltage ko to a certain point, alam ko na mahina na yung baterya ko or yung alternator ko hindi na gumagana. Also, kapag nagte-trail ako, makikita ko yung transmission temperature ko, pati yung oil temperature ko, pati yung engine coolant temperature ko. Bakit? Kasi baka mamaya umiinit na yung mga yan, magkaroon ako ng issue, aberya, nasa gitna ako ng kawalan, yari, tapos na. Tapos pagka nandun ka pa, walang signal dun. Hindi ka makatawag, hindi ka makatext, hindi ka makapag-online, wala. Yari na. Kaya nilagay ko to para namomonitor ko. Aside from regularly nagpapa-PMS ako, minomonitor ko pa rin yan habang nasa biyahe. Para iwas aberya lang. Safety safety precaution lang kahit papaano. It's an added layer of added layer of protection for me, or safety, added layer of safety for me and for the rig, of course. Second is ito, com setup, UHF comms setup. Sobrang mura niyan, sobrang budget setup nito guys. Ito, Baofeng UV5R Shopee. Pag tinignan niyo yung presyo niyan, ang mura niyan. Tapos naglagay lang ako ng mic extension para hindi ko na kinukuha yung radyo. Kinukuha ko lang yan, naka-clip lang yan. Ayan. Naglagay ako ng clip, dinikit ko dyan para may lagayan ako. Same dito sa radyo natin, naka-clip lang yan. Ayan. Clip lang. Yan lang, naka-clip lang siya. Tapos, itong wire na to, this is my external antenna. External antenna going dun sa roof. So, naka-route yan dun sa door seal. Paakyat dun sa roof. Papakita ko sa inyo. So, ito yan. Yung maliit na antenna na to. Ayan o. Ayan o. Kung kita nyo yan. Magnetic antenna lang yan. Ayan o. Dikit ko lang ulit. Ayan. Magnetic antenna. Ganyan lang. Shopee lang din, guys. Shopee. Yung ganong setup, na meron na akong com setup. Para pagka nag-light trails kami kasama ng loop or kasama ng friends ko or kung sino man ang kasama ko na merong comms din, makakapag-usap naman kami na hindi ko kailangan bumaba sa sasakyan o magbabaan ng bintana at magsigawan. Pwede nang ganyan. Okay? Quality of life, also safety din yan pagka nasa trail kayo. Pagka may problema, aberya, hindi ka makaakyat, na-stuck ka sa ilog, whatever, kung may kasama ka, may comms kayo, radyo ka lang. Okay?
battery pack niyan, hindi, yung original battery pack niya was yung rechargeable one. Pero bumili ako ng battery pack specifically pang cigarette lighter, para hindi na ako nalulobat pag nasa trail. Hassle pag nalubat to, tas nasa trail ka. Ayan, saksak mo lang sa cigarette lighter, meron na. Ay, power ka na. Diba? Power. Basta merong baterya yung sasakyan mo, maandar, may power ka. So yeah, yun lang. Ano ba ang next na upgrade natin from here? Definitely ang next na upgrade natin is yung napanalunan natin na roof rack, yung flat roof rack sa Banayad Festival. Honestly, hindi ko pa alam paano ikakabit yun. Hindi ko alam kung anong mountings ang kailangan ko. If kailangan ko pang magpalit ng crossbar or wala talaga idea kung paano i-mount yun or kung anong kailangan ko. So I'll have to go to the shops or ask someone na makakatulong sa akin kung paano i-mount yun. I don't know. If you guys know, help me out, comment kayo or turuan nyo ako kung paano minamount yun. Anyway, yun yung next na gagawin ko or para sa upgrade. Looking forward to that. So if umabot kayo dito sa part ng video na to, sobrang thank you. This is the first video of the channel and gusto ko lang ipakita sa inyo yung magiging journey namin ng family ko sa car camping and overlanding. I know this isn't the start. This is somewhat the middle of our journey. Pero gusto ko lang talagang simulan yung video dito para makita nyo kung ano ba yung ginamit ko nung nagsisimula pa lang kami. So ito yung ginamit ko, ito yung ginagamit ko currently na nung nagsimula pa lang kami up until now. Tapos unti-unti kong ina-upgrade. I want to encourage yung mga hindi pa familiar sa overlanding and car camping to do the same. Kung interested kayo to go out there and create your adventures, go ahead. If you're new, let me know sa comments. Maybe pwede tayong mag-camping. Sabay kayo sa amin pagka magka-camping kami ng family. And maybe baka makakuha kayo ng idea sa akin. Definitely hindi ako professional or hindi ako sobrang veterano when it comes to car camping and overlanding. Pero baka mayroon lang akong ma-share sa inyo na makatulong sa inyo based on my experience. And yeah, hopefully I'll catch you guys sa camps natin and other overlanding events. Okay? This is it for now. Thank you for staying with me through this video. And hopefully I'll get to see you on the next video. And yeah, peace.